Hi po, magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon po meron tayong discussions. So about po ito sa ating pagpa-farm no, ng native chickens. So bakit nga ba hindi pa ako bumabalik sa native chickens? Yun yung pag-usapan natin. Bakit nga ba sa Rhode Island Red lang ako babalik? Yan. So sa mga hindi nakakaalam, syempre Rhode Island Red, sabi ko nga palagi, isa siya sa pinaka sulit alagaan dahil may presyo yung sisiw niya. Yan, sisiw pa lang goods na. Yan. At masarap din yung karne niya, pang-adobo, pang-inasal, no. So kapag sa tinola, syempre wala siyang kalaban-laban doon sa native chicken kasi nga native chicken the best. Yan. Yun lang yung masasabi ko. Yan. Native chicken kasi yung problema lang doon sa lugar namin, grabe yung barat na mga buyer dito. Mga buraot yung buyer. Yan. Uutangin yung puhunan mo. Yan. Siyempre, sila na lang yung magruling-ruling sa pera mo. Yan yung problema. Yan. So, goods pa rin naman. May naghahanap pa rin sa atin ng native chicken. Kaso nga lang, matrabaho. Yan. Dito lang muna ako sa ganitong klaseng manok. Rhode Island Red. And sa mga big chickens natin. So, sa big chickens natin kanina, dalawang sisiw lang. Sa mga giants natin, sa mga collectors ng mga giants. Yan, sabi ko nga sa inyo, may mga pang-collection tayo dito na manok para sa mga gusto ng malalaking manok. So, ayun, nakabenta tayo ng dalawa, no? 10,000 yung presyo natin. So, tumawad sila, kaya nabigyan natin ng 8,500. So, goods na rin din po yun. Kasi nga, bawing-bawi na rin tayo sa mga ano natin, sa ating mga materyales, no? Kaso nga lang sa mga giants natin ngayon, meron na naman tayong mga bago, no? At, yun lang, ini-infuse natin para magkaroon ng mas magaganda pang palahing giants. So, yung mga giants ko ay hindi din katulad dun sa iba na nakabili sila sa mga direct sa Brazil. So, ibang usapan yun, mas mahal. Dito naman sa akin, mura lang yung presyuhan ko. Kasi nga, yung sa kanila sobrang tangkad na, sa akin matangkad lang. Yan, sa kanila talaga sobrang tangkad na talaga, no? Parang may nakita ko, parang mas matangkad pa sa pabo. Yan. Yung sa akin naman, matangkad din naman, pero magkalayo yung presyo namin, no? So, siyempre sa kanila, ang laki din po ng kanilang pinuhunan. So, ako kasi dito lang muna talaga ako nag-super focus. Dahil nga kapag nakabenta ako ng isang sisiyo dito, o ilang sisiyo, and yung mga buyer dito, hindi po buraot, no? Yan, nagsiship po tayo nationwide, Manila, Visayas, ano, sa Luzon, yan. Dito din sa Mindanao may mga bumibili din. Yan. So, grabe yung mga buyer nito, no, hindi po nakitipid. Gumagastos talaga sila sa materialis nila. So, yun yung nagandahan ko. Tsaka syempre sa Rhode Island Red, mura yung Rhode Island Red. 100 pesos kada 5 to 7 days, no, yung benta ko. Pero, isipin nyo, malakas pang ito yung Rhode Island Red. Yan, at ang dami pong bumibili. Pang may bumili kasi ng Rhode Island Red na sisiyo, no? Na 5 days to 7 days, nasa mga 100 chicks, 200 chicks, 300 chicks. Yung iba bumibili ng 20, 50, no? Itimes mo sa tagwa 100 kada isa, no? So yun yung kikitain mo sa Rhode Island Red. Yan. Yung Rhode Island Red lang, no, kasi nga wala pa akong area na para sa Rhode Island Red, para sa kanilang mga kulungan, pero may mga area pa tayo dito. Yan, ito yung pinaplanuhan ko. State lang dito na kwarto, siguro mga 3 kwarto lang. So para po yan sa ating Rhode Island Red na manok. Yan, no? So Rhode Island Red naman kasi talaga, simula nung nagsimula ako ay syempre malakas talaga yung Rhode Island Red at hindi siya nawawala sa trend, no? Rhode Island Red isa sa the best talaga. Kaya babalik tayo sa Rhode Island Red. Yan. So, sa Giants naman, syempre, mabibilhan ka lang ng isa. Kahit isang buwan o dalawa sa isang buwan, goods na. Yan. Yun yung kinagandahan dito sa Giants, no? Pero, dapat control lang yung paparami natin, no? Kasi nga, hindi na katulad dati na sobrang daming bumibili ng Giants. Yan. So, sa Rhode Island Red natin, control lang din, no? Kasi nga, madami na ring breeder. So ngayon na lang, yung gagawin natin sa Rhode Island Red natin, i-infuse natin ng show type, no, para mas mapaganda and dadami yung buyer. Pero yung presyo, same pa rin din po. So ibig sabihin yan, lalaban tayo sa market
no, sa Rhode Island Red. Ibig sabihin sa Rhode Island Red, kapag dumadami yung breeders, no, sa isang manok, yan, paramihan, pagandahan, no? And pagandahan din dito sa social media ng pag-promote ng manok. So, kailangan na kailangan din po yung pag-promote sa social media dahil andito sa social media halos lahat ng buyers natin. So, may mga walk-ins din naman, pero iba din talaga yung hatak dito sa social media. Ayan. So, yun lang muna yung i-focus ko this year, no, ng mga manok, Giants, ganitong klaseng manok, yan, at syempre mga Rhode Island Reds natin. Kasi nga, sila naman talaga yung mabenta and dun tayo kikita. Yan. So, dito naman makikita nyo, yan, so meron tayong yung ating Indio Gigante and Pulaco na naked. So, hindi sila tulad ng iba na sobrang tangkad yung mga direct sa Brazil kasi nga iba talaga yung mga imported. Yan. So ito, import din naman yung mga grandparents niyan. Pero iba yung direct import talaga. Yan. So tayo naman, kasi nga dito din sa lugar namin, babaratin ka rin naman, no? And kung halimbawa makakita ka lang naman ng mga buyer na pumapatol lang 20,000 pesos kada isang sisiw, no? Na 1 month old, ay hindi din lahat, no, ay kayang bumili ng ganyan sa 1 month old lang, no? Kasi nga crisis ngayon, isipin natin. Yan. Kapag practical ka sa buhay, hindi ka bibili ng ganung manok sa 1 month old, no? Yung bibili lang doon noon mga collectors, yung mga breeders talaga. Katulad sa akin, parang gusto kong bumili. Yan, pero may mga fino-focusan pa ako ngayon at hindi ko siya top priority. Yan. Yung top priority natin, mapaganda yung farm natin. Yan, yun yung layunin ko ngayon and ang dami nating bloodlines dito sa Manukan. Yan, kaya ayun, may pag-focus lang tayo and alam ko how many years babagsak din yung presyo. Kukuha ako siguro mga kung ano ba 10k or 15k na kada isa. Doon lang ako kukuha. Yan. Tapos, kasi nga yung bentahan ko lang naman ng sisiw ko is nasa 3,000 pesos or 2,500 lang. Yan. Sa mga Shamu Giants, 2,500 or 2K kasi may tumatawad pa. Yung sa mga Indio naman, yan, or Pulaco, 3,500, no, or 3K kapag may tumatawad. So, ganun lang yung presyuhan ko. So, kapag bumili pa ako ng katulad nung sa kanila, nasa tagwa 100,000, 200,000 yung isa, no? Yung iba nga, pagkarinig ko, gumagastos ng 500,000 per pair para sa mga Giants. Tapos, ibibenta mo lang ng ganun, mga 2,000 or 3,000 katulad sa akin. Napakalayo ng computation, di ba? Yan, matagal pong mabawi yung puhunan. So, sa ngayon, dito lang ako sa maraming bumibili. Yan, yung alam natin na malakas yung market. Yan, dito sa lugar namin, hindi ko naman nilalahat. No? So, depende din po sa lugar natin. So, yun lang po, yun yung rason kung bakit di ako bumabalik ng Team Chicken. Yung Team Chicken kasi, kailangan din ng malaking area para sa mga grow out mo. Yan. At maraming buraot na buyer. Yan. Yung iba gusto nila babae lang yung bibilhin. Yan. Yung iba naman, may mga ratio, lalo na sa mga DA, may ratio sila na 1:10. Hindi ko kaya yun kasi nga, dami ding lalabas na mga lalaki, no? Hindi lang naman 1:10 yung ratio na nilalabas na sisiw. Yan. So, yun lang. Dito lang muna ako sa mga manok na maganda yung kitaan. Once again, dito tayo sa panglarong manok. Yan, sa mga Giants and Rhode Island Red. So, yun lang po, no? Sana may natunan kayo dito sa video ko and kita-kits sa susunod kong video. Maraming salamat po. Bye-bye.